Kamusta mga tol? Sino ba mga players ng Spurs tsaka Knicks na pwede maging X-Factor itong parating na NBA Finals? Sabay tirahin na natin yan, pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, sa Spurs muna tayo ha. Maraming magagaling na players ang Spurs, diba? First ay balang nila ang gagaling eh. Ayan si Mbayamas, De'Aaron Fox Boy, si Vaseline, si KG Candeleta at si Castillo Buhangin. Lahat yung lima na yan mga tol, kada laro talaga pwede mong asahan eh. Gumagawa talaga palagi para sa Spurs eh, no? Pero eto, ang pwede maging X-Factor ng Spurs ngayong NBA Finals mga tol, etong si Kabayan Dillon Harper. Eto yung naging stats ni Kabayan Dillon Harper sa tatlong laro ng Spurs tsaka Knicks. December 15 NBA Cup to, talo sila rito eh. 21 points, 7 rebounds, 7 out of 14 sa field goals, 5 out of 7 sa 3 points at 2 out of 2 sa free throw in 23 minutes sa loob. As January 1 naman, panalo sila rito ha. 2 points lang yung nagawa niya, 2 rebounds, walang assist kahit isa, isang steal, isang turnover, 1 out of 6 lang sa field goals at 0 out of 3 lang sa 3 points in 16 minutes sa loob. Tapos noong March 2 naman, talo na naman sila. 8 points lang, 3 rebounds, 4 assists, isang steal, 3 out of 7 sa field goals, 0 out of 0 sa 3 points, 2 out of 2 sa free throw in 22 minutes sa loob. So sa tatlong laro mga tol, isang beses lang maganda yung nilarong Dillon Harper at talo pa sila. Doon sa NBA Cup Finals mga tol ha, meron mga pagkakataon doon, inatakin Dillon Harper yung anak ni Lebron, diba? Pero yan kagad ang tulong ni Pusakat sa ilalim eh, nice defense siya, wala na nga yan. Yan yung mga ganyan, yung anak ni Lebron yung tumatawa sa kanya, dapat talaga atake kagad siya eh, no? Nakatira na nga siya, portre, patay ka dyan. Kasi mga tol, ang kadalasan talagang ginagawa ng Knicks ganyan, diba? Yung anak ni Lebron, pinapatao nila yan sa spot-up shooter ng kalaban. Kita nyo, oh, si KG Candeleta ay nagbibigay ng screen eh. Pero sa kabila naman si Dillon Harper, strong drive yan, wala naman yan. Kung aaralin natin mabuti mga tol, tingnan nyo mabuti oh. Si Kabayan Nordic Clash yung tumatao kay Dillon Harper. Bakit ganyan? Kasi tingnan nyo mga tol, yung mga defensive player kasi ng Knicks, si OG Anunoby, tsaka si Miguel Bridges Overtold Water, ang tatao niya syempre, yung mga main scorers, diba? Si Sheldon Johnson, tsaka si Castillo Buhangin. Kaya yan, nakalihap na nga, parang goaltending yun ah. Kaya mapapatao talaga dito kay Dillon Harper mga tol. Siguro, pangatlo o kaya pang-apat na best defender ng Knicks ha. Kaya meron talaga siyang chance na makagawa rito, diba? Yan, nakalihap na nga. At yung Knicks mga tol, yung depensa niyan, di ba? Palaging kuhig sa ilalim yung mga yan eh. Kaya nga sa NBA Cup, nakalimang 3 points pa nga ito si Dillon Harper. Ayan, portre, patay ka dyan. O, ito, perfect example to. Again, yung best defender, si Miguel Bridges Overtold Water, tinatauhan niya si De'Aaron Fox Boy. Si OG Anunoby naman, si Sheldon Johnson, di ba? So si Kabayan Nordic Clash yung tumatao ngayon kay Dillon Harper. Ay, kasi yun, mga tol ha. Tapos kukuhig palagi yung Knicks sa loob, di ba? Kick out tuloy kay Dillon Harper. Kita ang bakal, portre, tungkap naman yan. Malamang kasi talaga magpo-focus yung depensa ng Knicks sa mga main scorers, diba? So napaka-importante talaga maipasok ng Dillon Harper yung makatira niya rito sa finals eh. Kasi for sure mga tol, palagi talaga siya mau-open dito eh, no? Tingnan niyo yung ginagawang kuyod ng Knicks sa loob, oh. Ganyan talaga normal na depensa nila mga tol eh. Ayan, open na naman tuloy si Dillon Harper, portre, patay ka dyan. Andiyan si De'Aaron Fox Boy, andiyan pa si Castillo Buhangin, diba? Parehong ganador yung dalawa na yan eh. Nasa loob pa si Wembanyama, kaya yan, yung depensa ng Knicks, kulang nila, pati kamag-anak nila, pati depensahin nila sa loob eh. Wide open na naman tuloy si Dillon Harper sa corner, portre, tungkap naman yan. Ngayong playoffs mga tol ha, 36.5% si Dillon Harper sa 3 points. Sa tatlong laro laban sa Knicks, tumira siya 5 out of 10 sa 3 points. Puro sa NBA Cup lang siya nakashoot ng 3 points eh. At karamihan doon sa mga 3 points na yon mga tol, yung open talaga, kita-kita talaga yung bakal, ganyan no? Kasi nga, umiipit nga kasi yung Knicks sa depensa, diba? Open niya, portre, tungkap naman yan. So for sure, ganyan na ganyan din ang gagawin depensa ng Knicks sa finals ha. Kaya magiging importante talaga itong mga tira na to ni Kabayan Dillon Harper. Para sa akin mga tol, tingin ko, hindi naman talaga 3 point shooting ang strength nito eh, no? 34% nga lang siya no regular season sa 3 points eh. Hindi talaga yung 3 point specialist kagaya ni KG Candeleta. Kaya para sa akin, mas importante itong ganito, ayan no? Yung atake niya kagad yung mga mahihinang defender ng Knicks kagaya itong anak ni Lebron. Kaya kita-kita ang bakal eh, Ojo Mamper, tungkap naman yan. Dapat ataking larong Mindanao dapat eh, no? Sayang kasi yung pagkakataon mga tol eh. Hindi nga kasi magaling yung dumidepensa sa kanya. Atakihin niya na atakihin, diba? Bulihin niya ng bulihin yung mahihinang defensive player ng Knicks. Lalo-lalo itong anak ni Lebron, kayang-kaya na dapat niya to, maliit to eh. Napasin niyo ba mga tol, kanina pa, diba? Kahit isang beses, hindi siya tinauhan ni Miguel Bridges Overtold Water tsaka OG Anunoby. Puro ibang players talaga yung tumatao sa kanya eh.
So gamitin niya dapat yung strength niya. Yung mga ganyan sa laksak na ganyan kasi bata pa siya tapos athletic pa, malakas pa yung katawan, di ba? Ganyan no, layup yan. Kapag maliit yung tao niya tulad niyan, don't waste the chance. Uy, social English yun, kasi sayang no? Easy layup na dapat siya, sumublay pa Kung puntos lang pag-uusapan natin, kung makakagawa siguro si Dillon Harper, siguro 20 points pataas, expect nyo, mananalo talaga ang Spurs kapag ganun At dapat mag-average siya siguro at least 15 points per game dito sa finals para mas lumaki yung chance ng Spurs na mag-champion. Kung 10 points pababa lang magiging average yan, ako po malamang Knicks pa ang mag-champion kapag ganun Pero actually, meron pa talagang kulang sa batang to mga tol. Alam nyo kung ano, yung drapas, di ba? Ganyan, tingnan mo, pwedeng i-drapa siya pero tinira pa rin tungkab na nga. Kumbaga, kulang pa talaga sa playmaking ang batang to Basta nakapasok ng konti sa loob yan, titira na talaga palagi, ganyan no, tungkab naman yan. Isipin niya mga tol sa 3 laro laban sa Knicks, ang total niya sa assist, 4 lang ang konti Doon sa NBA Finals na siya naka-assist ng 4 Doon sa 2 laro, para yung itlog assist niya wala kahit isa. At lahat yung 4 na assist niya galing sa play talaga. Nasa ibabaw siya tapos pinasahan niya yung bayaman na ganyan, kaya siya naka-assist Pero wala kang makikita assist na galing sa pick and roll tapos ipinasa niya Walang ganun kahit isa, point guard pa yan At tapos isa pang reason kung bakit sinasabi kong pwede maging X-Factor ng Spurs, eto si Dillon Harper, dahil dito pwede kasi siya yung pangtao ng Spurs, anak ni Lebron, di ba? At para sa akin mga tol pagkatapos si Casilio buhangin, eto na siya na Si Dillon Harper na yung kasunod na best bet ng Spurs na pwede nilang ipantao sa anak ni Lebron. At doon sa 3 laban nila, kahit na merong konting mental lapses paminsan-minsan tulad yan, nagustuhan ko talaga nakita kong depensa na ginagawa niya sa anak ni Lebron Hindi kasi siya agad-agad naiiwanan no? Maganda yung laterals niya, palagi pa nakataas yung kamay niya, ganyan no, nice defense yan. O kaya pa, tingnan nyo, hirap na hirap talaga yung anak ni Lebron no? Kaso lang, napike siya rito. Ayun, napatalon na nga tuloy. Basket, may kasama pang foul. Yang ganyan lang yung kailangan niyang iwasan mga tol Tulad niya, sobrang ganda na talaga ng pagkakakuntos niya dyan. Tingnan nyo Pero yung referee nakatingin talaga sa landing spot Tinamaan yung paa, sayang yung depensa. Good defense na sana no? Pero legit, nakataas talaga palagi ang kamay nito Importante talaga yan, lalo na kapag yung anak ni Lebron yung tinatao mo kasi ang bilis tumira nun Good defense na naman yan. Sa 8 beses ko nakita na binantayan niya anak ni Lebron, 3 beses lang doon nakashoot yung anak ni Lebron. 3 out of 8, not bad, diba? So parehong opensa at depensa ng Dillon Harper mga tol. Kailangan talaga ng Spurs yan sa finals laban sa Knicks. Kailangan ma-maximize niya yung opportunities niya, lalo pat hindi naman magagaling defender sa tumatao sa kanya, diba? At kailangan magamit niya yung bilis sa kalaki niya para makatulong sa pagdepensa sa anak ni Lebron. Kung naalala niyo laban sa OKC, minsan siya pa nga yung tumatao kay Nana, diba? Lalo na kapag lumalabas si Wembayaman. Kasama niya si Corneto at 3 pang players ng Spurs na pwede pang depensa kay Nana. At malamang, ganun din ang gawin nila laban sa Knicks. Kailangan lang mabalansi pa niya ng konting scoring niya tsaka playmaking niya rito kasi right now, talaga mas pumapabor siya sa scoring no? Hindi naman masa, tinitira palagi kaya nadidepensahan siya Ay, like mong hype ka, ano na? Nakakalimutan ko na magpaalala, hindi ka na nag-like, tigas na mukha mo mag-like ka na! Tapos sa Knicks naman mga tol, ang X-Factor naman ng Knicks sa finals, eto, si Josh Evangelista. Eto yung stats niya sa 3 laro laban sa Spurs Doon sa NBA Cup, 11 points, 8 rebounds, 3 assists, 2 steals, 1 block, 5 out of 7 sa field goals, at 1 out of 3 sa 3 points. Sa second game, di siya naglaro, absent siya ron Tapos nung March 1 naman, 10 points, 10 rebounds, 7 assists, 1 steal, isang turnover, 4 out of 14 lang sa field goals, 1 out of 6 lang sa 3 points, at 1 out of 2 sa free throw. Eto mga tol, unang-una malamang siya ang tatauhan ng Wembayaman, di ba? At iiwanan talaga siya palagi ni Wemby para makatulong si Wemby sa loob. Kaya ma-open talaga siya palagi sa labas na ganito Ayan, ganyan, tingnan niya mga tol walang paki talaga si Wembayaman Nasa loob talaga siya palagi sa depensa. Asan si Josh Evangelista? Nasa labas, tingnan mo. Pwede pa mabasa ng Jarius, sobrang libre niya Ayan nga, portrait, kumalog naman yan. So bakit importante yan mga tol? Kasi tingnan niya hirap na hirap makatira yung makakampi niya sa loob kasi meron poste na Mirago sa loob, di ba? Samantalang siya, libre-libre siya sa labas O yan, napasahan na nga siya, hinabol yung Wembayaman, portrait, tungkab na naman. Ganyan din naman ang ginawa ng Cavaliers, di ba? Ganyan-ganyan yung ginawa ni Mobley Dick sa kanya Pero pagkakaiba, eto, sa Wembayaman minsan, nagka-close up talaga na ganyan, no? Sa laki niyan, halos di mo na makita ang bakal portrait, tungkab na naman. Kaya pansinin niyo mga tol, ang pwesto ni Wembayaman, ganyan. Medyo malayo ng konti, di ba? Nasa may prito siya nakapwesto Yan mga tol, sign talaga yan na pinapatira talaga niya si Josh Evangelista. Hindi siya nakashoot kahit isang beses mga tol 0 out of 5 siya sa 3 points laban kay Wembayaman. O yan pa nga, baldog na baldog walang 1 out of 6 siya sa 3 points sa larong ito Isang beses lang siya nakashoot nung si Corneto na yung nagbabantay sa kanya. Iniiwanan din siya ni Corneto mga tol para tumulong sa loob Tingnan niyo si Dillon Harper mga tol, hindi na talaga nag-rotate sa kanya, di ba? Open na open niya, portrait, nakashoot sa wakas.
Ngayong playoffs mga tol ha, 30% lang sa 3 points si Josh Evangelista. Laban sa Cavaliers na parehong ginawa sa kanya, tumira siya sa 3 points, 1 out of 5 nung game 1, 5 out of 11 nung game 2, 2 out of 7 nung game 3, at 1 out of 3 nung game 4. Medyo masama no? Total niya doon, 9 out of 26 lang sa 3 points, 34.6%. Pero doon sa dalawang laban nila sa Spurs sa regular season, 2 out of 9 lang siya sa 3 points ha, puro wide open pa yon. Ganyan nga kasi ginagawa ng Bayaman tsaka ni Corneto oh. Iniiwan talaga siya palagi sa labas, di ba? Portrait, tungkad na nga. Kung yung mga wide open lang ang bibilangin natin mga tol, yung iniwanan siya sa labas ha, 1 out of 7 lang siya sa 3 points doon. Ang baba talaga, puro wide open pa yon ha. So expect nyo mga tol, sa game 1 ng finals, talagang 100% sure talaga ako Ganon-ganon din talaga ang gagawin ng Spurs sa depensa. So yung Bayaman tsaka si Corneto, tatambay palagi yung dalawa na yan sa ilalim. Iiwanan nila palagi si Josh Evangelista sa labas kasi nga puro baldog naman ang tira niya sa 3 points Now ito mga tol, may mangilang-ilang pagkakataon na wide open din siya sa 3 points ha. Pero imbis na itira niya sa 3 points, inilapit niya ng konti at doon na niya tinira. Pumasok naman yan. Pwede naman pala yung ganyan no? Wide open siya sa corner sa 3 points, pero sabi niya, teka lang, baldog ako rito Ilapit ko na lang kaya ng konti. O yan nga palobo, baldog din. Mas gusto ko yung ganyan mga tol kasi tingnan nyo, ganun na naman no? Nasa strong side si Wembayaman, diba? Nasa weak side corner siya Pero imbis na magstay siya doon, kumat siya, napasahan na nga siya sa cut. Naka-left na nga siya, nice. Sa ganyan siya mas maraming na-shoot mga tol kaysa doon sa mga tira niya sa 3 points pick and pop yan, nakabuel na nga siya Ginamitan na katawan si Wembayaman, ang ganda, naka-left na nga, nice naman. Pero marami rin pagkakataon na ganito, kapag napasahan siya sa cut, dahil nga sa sobrang haba ni Wembayaman, kita nyo, hinabol pa sa area yung tira Inabot pa nga ata, lumis yung tira, sablay na nga. So kailangan talaga, matansya niya mabuti kung hanggang saan lang ang pwede niyang gawin kasi sobrang haba talaga ni Wembayaman no? Kompleto sa bakuna, tsaka cherry per yung hype na yan Inaabot na naman baon sa pasitan. Kung ako tatanungin mga tol, iwasan niya yung mga gantong jumper kasi lugi talaga siya rito mga tol. Legit talaga sa Wembayaman, ang haba Kailangan ipalobo mo talaga yung mga tira mo para makalusot, sobrang haba nga kasi Yung ganito mga tol, tinan mo sa loob na lang, diba? Mas may chance talaga siya rito at baka makuhanan pa niya ng foul si Wembayaman kasi sa mga jumpers na ginagawa niya. Ito ang stats mga tol Kapag iniwanan siya ni Wembayaman o kaya ni Corneto tapos tumira siya ng 3 points, 1 out of 7 lang siya kapag ganon. Kapag sinilaksak naman niya o kaya napasahan siya sa cut, nakatira siya sa loob, 3 out of 5 naman siya kapag ganon. Kapag jumamper naman siya o kaya pa-floater yung ginawa niya, 1 out of 5 lang siya sa ganon, dalawa doon, naabot ang tapa. Nakita niyo ba ang stats? Mas effective talaga yung mga cut tsaka tira sa loob, diba? 3 out of 5 siya kapag ganun Pero yung total niya kapag iniiwanan siya mga tol 5 out of 17 lang, 29% lang, napakababa Yan yung main reason mga tol kung bakit sinasabi kong ang X-Factor talaga ng Knicks si Josh Evangelista. Kung naalala nyo, laban sa Cavaliers yung game 2, diba? Biglang pumutok sa 3 points 5 out of 11 yung tinira sa 3 points Naka 26 points siya ron at panalo pa nga yung Knicks doon. Doon na rin actually nagsimula masira ang kumpiyansa ng Cavaliers kasi pumuputok na yung 3-point shooting ng New York Knicks Tingin ko mga tol, dapat mag-average si Josh Evangelista siguro at least 35% sa 3 points laban sa Spurs para meron silang chance na manalo. Kung sa 5 tira niya sa 3 points, puro wide open tapos isa lang ang papasok, naku po, ilista mo na, talo sila kapag ganoon. All-around player tong si Josh Evangelista mga tol masipag talaga yan. Tapos isa sa pinakamalakas na rebound na gwardiya sa NBA. Tapos hindi rin buhay yan, okay rin yung mamasa Last season, nakasyam na triple doubles pa nga yan. At this season, nakadalawang triple doubles naman siya. Matindi talaga yan considering na role player lang naman siya sa New York Knicks Pero para sa akin, siya talaga yung magiging deciding factor sa series na to laban sa Spurs. Kapag pumasok yung mga 3 points niya, mapipilitan lumabas sa depensa sa Wembayaman. Pero pag di pumapasok yung mga 3 points niya, naku po, pati kakampi niya mahihirapan tumira sa loob kasi nga meron tatambay palagi doon na alien kasi laki na poste na Meralco. Okay na panghimakas, mali ka, mga hitar Meralco, mahal na kuryente